Palakpakan natin ang Panginoong Diyos at ang bawat isang naririto ngayon at nakikiisa sa pagdiriwang natin. Ang atin pong Arsobispo ng Lipa, Gilbert Garcera, ay nagpadala po ng liham pastoral na kanya pong iniutos na basahin para sa araw na ito. Kaya hayaan po ninyo na basahin ko ang liham pastoral ng Lubhang Kagalang-galang Gilbert Garcera, Arsobispo ng Lipa, para sa bagong taon. Ito po ay may pamagat na pagpapala ng makainang diwa bilang new normal sa simbahan ngayon. Uulitin ko po, pagpapala ng makainang diwa bilang new normal ng simbahan ngayon. Ang unang araw ng Enero na hudyat ng pagbubukas ng bagong taon ng kalendaryong sibil ay pandaigdigang araw ng pananalangin para sa kapayapaan. Kaya inanyayahan ko po kayo kanina na ipagdasal ang kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bansa at sa ating bayan, lalo't higit ngayon, taong ito na tayo ay magsasagawa ng eleksyon, kapayapaan sa ating pamilya, sa ating sambayanan, kasama na po ang kapayapaan ng ating puso at ng ating kalooban. Kasama ng pagdiriwang na ito, ang patuloy nating pakikiisa sa ginaganap na sinod o ang sama-samang paglalakbay ng simbahan na ipinatawag ni Papa Francisco mula 2021 hanggang 2023. Gayon din naman, tayo ay patuloy pa rin sa ating paghahanda para sa ika-50 taon ng pagka-Arsidioceses ng Lipa ngayong 2022. Ngayong taong ito po ipagdiriwang natin ang 50th anniversary as Archdiocese of Lipa. Ang catchword po natin para sa taong ito ay yakag. Yakag. For the 50th year of the Archdiocese of Lipa, our catchword is yakag. Ito ay taon ng pagpupuri sa Diyos na may hamon na magalak sa pananampalataya. Pinakatampok sa araw na ito, ika-8 araw ng Oktaba ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon, ang pagdiriwang ng simbahan ng dakilang kapiestahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Ating inaalaala na noong 431, sa pangkalahatang pagtitipon ng simbahan sa Efeso, ay kinilala si Maria bilang Theotokos. Ano pong ibig sabihin ng salitang Theotokos? Tagapagdala ng Diyos or God-bearer. Isa ito sa pinakamatandang kapiestahan sa karangalan ni Maria bilang ina ni Jesus na totoong Diyos at totoong tao. Ito rin ay maituturing natin na pangunahing kapiestahan ni Maria. Mary as Mother of God is the principal feast day of the Blessed Virgin Mary. Bakit po? Sapagkat sa kanyang pagiging ina ng Diyos, nakaugat ang iba pa niyang pribilehiyo, tulad ng pagdadalang tao sa kanya nang walang bahid ng kasalanang mana, o yung tinatawag nating Immaculate Conception, at ang pag-aakyat sa kanya sa kalangitan o yung tinatawag nating Assumption. Yun pong kapiestahan ni Maria bilang ina ng Diyos ay pangunahing kapiestahan niya sapagkat ito po ang batayan ng lahat ng pagpaparangal natin sa Kanya. Kasama na po ang Immaculate Conception at ang Assumption. Napakaganda na bigyan ng pansin ang pagiging ina ni Maria bilang diwa na bumibigkis
sa mga pagdiriwang natin ngayong araw na ito. Kaya ang title po ng liham pastoral ay Pagpapala ng Makainang Diwa bilang new normal ng simbahan ngayon. Bagamat tayo ay nasa gitna pa rin ng pandemya ng COVID-19, ang pagbubukas ng taon ay maituturing nating panimula rin ng new normal. Ano po yung iniisip nating new normal? Na tayo po'y mag-aalis na ng face mask, na tayo ay pwede na muling magdikit-dikit, na tayo ay magkakaroon na lahat ng klase natin sa paaralan ay physical classes na? Hindi po. Ang new normal natin ay ano? Kaugnay ng COVID-19. Ang pagsusuot ng face mask at physical distancing. Ang virtual or online masses and meetings at ang blended learning methods sa ating mga paaralan ay maituturing nating new normal. Ang sabi nga po ng ilang scientifico, we must not wait for the virus to be gone. We must learn how to live with the virus. At papaano tayo nabubuhay na nandito ang COVID-19, itong new normal na ito, pagsusuot ng face mask, distancing, yung mga online and virtual masses natin, at yung blended learning natin sa mga paaralan. Ito ang new normal. Sa larangan ng pagiging simbahan, ipinapaalaala ng mga pagdiriwang natin ngayon na ang diwang makaina ay dapat maging new normal sa atin upang tayo ay makapamunga bilang isang angkang tinipon ng Ama kay Jesucristo upang maging sambayanan ng mga taong may kaganapan ng buhay na nagsasabuhay ng misteryo paskwal. Ano ang new normal sa atin? Ang mabuhay tayo sa makainang diwa. To live with a motherly spirit. This is the new normal for us. Una, sa diwang makaina, umuusbong ang kapayapaan. Karanasan nating mga Pilipino na ang ina ang namamagitan kapag may alitan o sigalot sa pamilya upang magkaroon ng kapayapaan. Kaya minsan po hindi natin maunawaan ang isang ina. Bakit po? Nag-aaway na yung magkapatid at kitang-kita na yung may kasalanan, parehas pang kinakampihan. Bakit? Sapagkat siya'y may pusong makaina, siya'y namamagitan para magkaroon ng kapayapaan. Napakinggan natin sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang, ang makaparing bendisyon ni Aaron na may makainang inspirasyon. It is a priestly prayer of Aaron, but with motherly spirit. Ano yung napakinggan natin sa unang pagbasa ngayon? Pagpalain ka nawa't ingatan ng Panginoon, naway kahabagan ka niya't subaybayan, lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Dito ay masasalamin ang makainang puso ng Diyos Ama. In this priestly blessing of Aaron, we will find the motherly heart of God. Dito'y masasalamin ang makainang puso ng Diyos Ama na nagtataglay ng kakayanang makapagbigay ng pagpapala at pag-aalaga, habag at pagsubaybay, lingap at kapayapaan. Mga pinakamamahal, kung tayo ay nananalangin at naghahangad ng diwang makaina, ano yung diwang makaina? May kakayanang makapagbigay ng pagpapala at pag-aalaga. The tenderness of a mother.
pagpapala at pag-aalaga, habag at pagsubaybay, lingap at kapayapaan. Hilingin natin kay Maria na maging new normal sa atin ang pagkakaroon ng makainang puso upang tayo ay maging tagapaghatid din ng kapayapaan sa mundo. Ikalawa, sa diwang makaina, umuusbong ang pagsasama-sama at pagkakaisa bilang simbahan. Sa tipikal na pamilyang Pilipino, malaki ang ambag ng isang ina para magkaroon ng kaisahan ang pamilya. In a family, the mother is a unifying figure. Ito po ay magandang paalaala sa mga kabataan at sa mga bata. Please treasure the presence of your mother while she is alive. Napakasarap pong umuwi ng bahay ang mga magkakapatid kapag buhay pa ang ina. Pero karanasan po ng marami na kapag ang ina ay namatay, kahit yung mga magkakapatid ay nahihirapan ng magsama-sama. Sapagkat ang ina po ay mayroong unifying spirit. Kaya po nung December 24, kahit po halos gabing-gabi nang natapos yung pagdiriwang natin dito ng misa, pinilit ko pa rin pong umuwi sa bahay. Bakit po? Sapagkat alam ko po na may ina na naghihintay sa amin na magkakapatid na kami umuwi. Yan po ang diwang makaina. The mother has a unifying spirit. Si Maria ay itinuturing na simbolo o larawan ng simbahan. Sa makatwid, kung si Maria ay ina, ang simbahan ay kinakailangan ding maging ina upang mabigyang buhay nito ang misyong iniatang ng Diyos sa Kanya. The church must become a mother. Wika ni Papa Francisco hinggil sa pagiging ina ng simbahan. Ang simbahan ay isang ina. Kapag nawala ang diwang makaina, ang simbahan ay nagiging isa lamang institusyong pangkawang gawa o isang koponang pang-football. Kapag ang simbahan ay naging lalaking simbahan, nakalulungkot na ito'y nagiging isang matandang binata na walang kakayanang makapagmahal at makapamunga. Ito po ay mas maliwanag sa wikang Ingles. Pope Francis said, "The church is a mother. When this is lacking, the church resembles merely a charitable institution or a football team. When it is a masculine church, it sadly becomes a church of old bachelors, incapable of love, incapable of fruitfulness." Kaya yung diwang makaina, mga pinakamamahal, hindi lamang totoo sa simbahan natin. Kahit sa ating pamayanan, dapat umiral ang makainang diwa. Dapat umiral ang makainang diwa. Ang simbahang tinatawag na maging sambayanan ng Diyos sa diwa ng isang sinodo o sama-samang paglalakbay ay kinakailangang magtaglay ng makainang puso na puspos ng pag-ibig, sapagkat tanging sa pagmamahalan lamang magaganap ang tunay na kaisahan, pakikilahok at pakikibahagi sa misyon. Without love, there is no communion, there is no participation, there is no mission.
Kapag nawala ang pag-ibig, walang pagkakaisa. Kapag nawala ang pag-ibig, walang pakikilahok, magkakanya-kanya tayo. Kapag walang pag-ibig, mawawala ang misyon, magsasarili tayo. Kaya kailangan natin ang diwang makaina. Hilingin natin kay Maria na maging new normal sa atin, ang diwang makaina na may palagi ang layunin ng pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod, alang-alang sa gampaning ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ikatlo, sa diwang makaina, umuusbong ang yakagan. Huwag po ninyong kakalimutan sa pagdiriwang ng 50th anniversary ng Archdiocese of Lipa, ang catchword natin ay yakag. Sa diwang makaina, umuusbong ang yakagan bilang hamon sa pagdiriwang ng 50 taon ng pagka-arsidioceses ng Lipa. May pagkakahalin tulad ang diwa ng Sinodo at ang diwa ng yakag sa taong ito sa ating arsidioceses. Para sa mga Pilipino, kapag sinabing yakagin mo, anong ibig sabihin po noon? Kapag sinabi nating yakagin mo, ang ibig sabihin nito ay isama mo. Kaya kapag sinabi natin na yakagin mo nga yan, tayo'y pupunta ng Padre Pio, ang gusto nating sabihin ay, isama mo yan. Pupunta tayo ng Padre Pio. Ang yakag ay nagaganyak ng pagsasama-sama. Hilingin natin kay Maria na maging new normal sa ating sambayanan dito sa Archdiocese ng Lipa. Ang pagsasama-sama sa pagpupuri sa Diyos, pagkakaisa sa pagtutulungan, lalo tigit sa gitna ng mga matitinding pangangailangan natin, at pagkakapatiran sa lahat ng kung anumang magdadala para sa kabutihan ng nakararami. Ito ay yakagan, hindi sa kapahamakan, kundi yakagan para sa kabutihan. Mga pinakamamahal, magyakagan tayo, hindi sa kasamaan. Magyakagan tayo sa kabutihan. Ang wika ng mabuting balita ngayon, natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Nawa tulad ni Maria, itanim at pagnilayan natin ang mga aral ni Jesus upang makapamuhay tayo sa diwa ng new normal. Nabubuhay sa kapayapaan, may pagkakaisa bilang isang simbahan at nagyayakagan sa kabutihan at kabanalan upang tayo, katulad ng binabanggit sa ikalawang pagbasa ngayon, ay maging mga anak ng Diyos, mga tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Nilagdaan Gilbert A. Garcera, Arsobispo ng Lipa. Palakpakan po natin ang kanyang liham pastoral.